Good morning guys! Welcome again sa aking mini vlog! For today's video nga guys, pupunta ulit tayo sa mini farm nila para tumingin kung meron pa bang mga natirang itlog. Mukhang parang wala nang natira guys. Nung pagpunta ko, parang niluto na ata ni nanay. Naunahan tayo doon. Aray ko! Mukhang parang ayaw na ko pakunin guys ng mga manok dahil nagagalit sila sa akin pagpasok ko pa lang ng pagpasok sa kulungan nila. Dahil dadalawa na nga ang natira doon guys, hindi ko na kinuha para meron pang balikan yung mga manok or pag gusto nila magdimlim, meron pa silang makikitang itlog doon. So, dahil wala nga ako nakuha, guys, ang ginawa ko na lang is naglinis na lang ako ng bahay na naman. Paglilinis ng bahay, araw-araw yan ang ating routine dito, guys. Araw-araw talaga natin siya kailangan gawin, guys. Kasi kung hindi natin siya gagawin is mababaliw tayo dito sa loob at wala masyadong pwedeng gawin dito sa loob kung hindi mag-internet lang. Ako lang ba yung ganun, guys, na kapag nasa bahay is ayaw ko yung hindi gumagalaw sa loob ng bahay mismo. Or sa isang araw, dapat may matatapos akong gawain. Minsan naman, guys, may mga time din ako na hindi ako nakakapaglinis dito kapag sobrang sama ng pakiramdam ko. Syempre, kapag masamang pakiramdam mo, kailangan mo rin naman magpahinga. Hindi naman palaging malakas ang ating katawan, di ba? Pero as much na kaya ko guys, gusto ko talaga laging malinis yung bahay. Hindi ko ba alam kung ako lang ba yung ganon or sanay lang talaga ako na ganon ang bahay natin. Or bahay, kahit sa bahay man ako pumunta, sanay ako na dapat laging malinis ang bahay at mabango. Ayaw ko kasi guys yung uuwi yung mga galing sa trabaho na makikita nila yung buong bahay is dumi or mabaho. Kasi naramdaman ko na rin yan guys. Alam ko rin sa pakiramdam yung kapag uuwi ka tapos sobrang dumi ng bahay. Syempre imbis magre-relax ka na lang pag uwi, kailangan mo pang gumalaw para maglinis or makikita mo yung kalat, may stress. Tapos sa simpleng paraan na yan guys na paglilinis ko is parang pakiramdam ko is kahit papaano nakakatulong ako sa mga nagtatrabaho. Kasi ngayon guys, wala talaga akong trabaho ngayon. Papahinga ako ngayon. Tapos nag-online na lang ako. Nagpo-post ako online selling. Kung may bibili din, gagawin ko na lang yung bibilhin nila. Then inaayos ko din yung mga social media ko. Baka sakali naman. Nagbabaka sakali lang doon para malibang-libang din ako habang wala akong ginagawa ngayong taon. Share ko lang nga pala guys. Kaya pala mas pinili ko magpahinga ngayong ilang buwan lang. Kahit mga 3 weeks pa lang naman ako nagpapahinga sa trabaho is para mas maasikaso ko yung aking jowa bells. Kasi dati, alam mo ba guys, ang pinag-aaway namin lagi is masyado akong busy sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Medyo hindi ko kasi siya na pagtutuunan dati hindi ko siya naasikaso masyado. Last year, ganun yung pinag-awayan namin dati. Then, doon din kami konting nagka-issue kasi masyado na akong toxic nung time na yon. Lagi na akong stress sa business namin. Syempre, nagpapatakbo ka ng negosyo. Pag uwi niya, galing ng work, stress na rin ako kasi pagod na rin ako sa pagbibusiness. So, lagi kami nagtatalo, guys. Kaya isa din yun sa mga naging dahilan ng pag-aaway namin talaga. Lagi. Hindi lang siya lagi talaga. Lagi. So, ngayon, guys, habang nagpapahinga ako, mas pinuuna ko talaga siya lagi. Mas inaasikaso ko na siya ngayon. Yun yung natutunan ko last year sabi nga nila sa relasyon, kailangan mo rin mag-adjust minsan, hindi pwedeng lagi na lang yung partner mong mag-adjust, kailangan ikaw din may gagawin ka rin konting adjustment sa buhay. Sa awa naman ng Diyos guys, at tuloy-tuloy pa rin ang aming buhay, dalawa, may konting mga pagtatalo, hindi lang konti, marami talagang pagtatalo guys. Habang tumatagal ang panahon, sinusubok talaga yung relasyon naming dalawa. May mga taong nai-involve, may mga taong sumisingit, gustong sirain yung pagsasama ninyo. Pero hindi kami nagpapatinag dun guys. Lalong-lalo na ako. Lagi ko siyang hinahawakan. Kasi kapag parehas na kayong bumitaw guys, dun na talagang end ng relationship. Lagi ko na lang hinihiling sa taas guys na sana mas patibayin pa kami. Tapos sana mas bigyan pa ako ng maraming pasensya at pag-unawa lalo na sa panahon ngayon kasi syempre guys sobrang hirap din naman talaga maging babae, as in maging babae, maging mabuting babae. Ang hirap talaga guys. Kaya ngayong taon na to sinusubok talaga kung gaano ko ba siya talaga kamahal. Sinusubok talaga yung pasensya ko, yung pagkatao ko sa kanya guys ngayong taon na to. Hoping kami parehas na sana malampasan namin yung stage na to bago kami mag-anniversary. Alam nyo ba guys, ngayong taon na to is sobrang hirap talaga ng pinagdaanan naming dalawa. Lalo na sa part ko. Sobrang hirap talaga ng part ko na yung sa lahat ng ginawa ko is marami talaga akong kailangang intindihin. Yun dun talaga ako sinubok ngayon guys ng buong taon na to. Sabi ko nga, January pa lang hanggang mag-e-end na naman yung year ngayon. Sinusubok talaga yung pasensya ko talaga sa kanya at yung pagmamahal ko sa kanya. Ang lagi ko na lang iniisip guys, every time na gusto ko nang bumitaw or bitawan siya is yung mga pinagsamahan naming dalawa. Tsaka yung pagiging mabuting tao niya. Hindi naman kasi siya lagi guys is
masamang tao, ganun. Lagi ko pa rin siya iniisip na mabuting tao to. Baka kailangan niya lang ng guidance, ganun, gabay, or naliligaw lang siya ng landas, baka kailangan niya ako, tsaka ako siya iiwanan, di ba? Yung partner ko, guys, is wala akong masasabi sa kanya. As in, wala pagdating sa pagiging mabuting tao. Nagkakamali lang din siya dahil tao lang din siya. Ganun din ako, may pagkakamali din ako, din binabago ko din yun. And improving naman, guys, habang tumatagal kami na nagkasama, is unti-unti naman nababago yung dapat baguhin ng bawat isa sa amin. So, ganun naman talaga siguro sa relationship, guys. Habang tumatagal kayo, marami pa kayong makikilala, or marami pang mga pagsubok kayong pagdadaanan, at mas lalo yung makikilala yung isa't isa, guys, habang nagsasama kayo ng matagal. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda, guys, na once na nagsama kayo sa isang bahay, is doon mo makikilala talaga yung pagkatao ng partner mo. So, dito, guys, parating na din yung jowa ko dyan. So, kakain na kami, kaya naghahain na ako dyan ng aming kakainin. So, bali, hindi na ako luto ata ng ulam nung time na yan, dahil sobrang dami ko nga nilinis, ang dami kong inasikaso. Pinabili ko na lang siya ng ulam sa labas. Then yan, nagsaing na lang ako para mas mainit yung kakainin niyang kanin. Swerte pa rin ako sa part, guys, na magkasama kami ngayon, kasi may mga ibang relationship na magkalayo sila, gusto yun man nilang magkasama, is hindi pwede. Swerte pa rin kami sa part na kahit medyo may problema, is nagkakasama kami araw-araw, may trabaho Tapos siya. Ako naman, bilang babae, ginagawa ko na lang din yung part ko bilang partner niya, kung saan ako makakatulong sa trabaho niya, or kahit hindi sa trabaho niya, sa araw-araw na buhay niya. Yun na lang yung ginagawa ko, guys, kasi yun na lang yung pwede kong iambag sa kanya sa panahon na to, kasi hindi nga ako nagtrabaho. Tapos pinili ko munang hindi magtrabaho ngayong time na to. Hindi naman sa pinili, nagkataon lang, guys, na nawalan din talaga ako ng trabaho dahil nagkaroon din yung problema yung pinagtatrabahuhan ko. Ang saya lang sa pakiramdam, guys, na araw-araw namin nagagawa to. Alam kong napaka-corny, guys, kasi syempre sabi nila, dahil magjowa pa lang kayo, ganyan na. No, guys, kasi marami na rin talaga kami pinagdaanan, dalawa, hirap, ginhawa, iyak, pait, saya, pinagdaanan namin lahat yan. In 7 years, going to 8 years na, guys, lahat pinagdaanan na namin yan. May mga bagay pa siguro hindi kami pinagdaanan bilang mag-asawa or bilang mag-partner. Yun is, kung pagdadaanan man namin, wish namin sana mas maging strong pa kami, mas maging matatag kaming harapin yun, at mas maging matapang kaming harapin yun parehas. Masaya lang sa pakiramdam ko, guys, kasi hindi kami ganito dati nung nung mga last 3 years, hindi kami ganito. Hindi kami ganito as in kadikit na pag kumakain is nagkikwentuhan. Hindi kami ganyan usually dati, kasi ako dati is kahit kumakain ang nasa isip ko negosyo. Ang lagi nasa isip ko yung ganito, yung gawain sa bahay, yung gawain sa pamilya ko, yung mga responsibility ko araw-araw. Yun yung mga nasa isip ko. Kaya nung time na yun, mga last 3 years siguro is, yun, sabi niya nga sa akin, medyo hindi ko siya naasikaso nung time na yun. Pero sa part ko naman, guys, may mga ginagawa pa rin ako sa kanya na siguro sa kanya maliit na bagay na lang yun, kasi nga mas marami akong binibigay na time dun sa negosyo at sa pamilya ko, at pati na rin sa loob ng bahay. So hindi ko siya napagsabay na balance, guys, na ganito 30% sa bahay, 30% sa pamilya, 30% sa partner. Hindi ko siya nahati-hati ng ganun. Kaya medyo nung after last 2 years, guys, is medyo naging toxic yung relationship talaga namin. Nagsasabi naman siya sa akin, guys, ng mga problema niya or something, na kung ano man yung gusto niya na baguhin ko, na which is hindi ko naman siya pinakikinggan nung time na yon, kasi nga mas nakatuon yung pansin ko sa negosyo nga para sa future namin. Lagi ako nakafocus sa future namin, which is hindi ko na mamalayan na napapabayaan ko na pala siya. Hindi ko na siya naasikaso, hindi ko na nagagampanan yung pagiging partner ko sa kanya. Yung mga bagay naman na yun, guys, is nabago ko na. Then siya din naman hanggang ngayon, unti-unti niya na rin binabago kung ano man yung mga maling ginawa niya, pagkukulang na ginagawa niya. Parehas kami nag-a-adjust, sa totoo lang ngayon, guys. Parehas na parehas talaga. So yun, guys, ganyan naman siguro talaga sa relationship, kailangan mag-adjust. Then give and take lang lagi, guys. Yun ang laging pinapayo din sa akin ng mga mas nakakatanda or mga kasal na ng mga ilang taon na. Yun talaga ang lagi ko naririnig na pinapayo nila sa mga mas nakakabata. Medyo napahaba-haba ng ating kwentuhan, guys. So, ayan, after lang namin kumain dyan, guys, is namasyal lang din kami dun sa pinakapailaw-ilaw ng lugar nila, para naman ma-relax-relax din naman ang ating utak ng kaunti. Then, naupo na lang kami, guys, dun sa pinakaupuan sa gilid para kainin yung binili niyang
puto bongbong at bibingka. Na cravings ko nung time na yan, guys. Pero parang mali, guys, siyang kumain. Aray ko. So, yan, guys, lang ganap namin bumaghapon. Bye-bye!